Sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Hi, partner. Hi, partner. Ikaw yung bisyo mo, tigil-tigilan mo na. Alin na naman doon? Alin doon? Ang dami kasi. Sabi ko sa iyo. Isa-isa lang yung pagpapatigil. Alin naman doon yung pinapatigil? Yung bisyo ng yung headband mo. Uy, partner. Nainis ba sa iyo yung mga tao minsan pag sinabi, yung mga nanay, yung nanay mo, ikaw anak, yung bisyo mo bili ka ng bili ng headband Ang tawag sa akin ng nanay ko, dati pa, bata pa lang ako, partner Kaya yung mga bagay-bagay mo ng bata ka, medyo dadalhin mo talaga pag edad mo Kaya isa yung lang. Meaning, yung whatever it is na, kung ano man yung kakulangan mo. Pwedeng ganon, o kaya Pinapangarap naging ugali. Yung parang ganun kung ano yung kinakalakihan mo. Kaya nga, di ba sinasabi natin, may sinasabing parang growing years. Importante na dapat from this age to this age talaga nga todo yung pagbantay ng mga magulang kasi dadalhin nila yun hanggang paglaki. Totoo. So bata pa lang ako, ang tawag na sa akin ng nanay ko, ang dami mong bukol-bukol. Laging ganon. Mahilig ka talaga sa bukol, anak. Correct. Siyempre, alam na this. Sabi ko naman sa'yo, partner, bata pa lang ako, talagang sure na talaga ako sa preference ko. Walang pagdududa whatsoever, 'di ba? Sabi kasi ng isa kong kaibigan na doktor, yung gender din kasi daw napakalawak. Kaya may mga times talaga na kahit akala mo parang diretsong daan ka, may mga mapapakaliwa kanan, may mga ganun sobrang wide daw kasi malilihis spectrum. Ka talaga ng daan, may mga paglihis. Oo. Pero ako for some reason, nung sinasabi niya sa akin, talagang in my mind, sa utak ko hindi Bukol is life. Kasi nga, bata pa lang, alam mo na sa sarili mo na yun yung pinupuntirya mo, mga bukol-bukol. Mga bukol-bukol, gano'n. pero ibang bukol naman yung partner. Okay. Mabuti nilinaw mo. Ayan, kakabukol. Bukas may biopsy ako sa bukol ko sa thyroid. Kakahilig sa bukol, yan ang sinasabi natin Yan tuloy, ina-attract mo lang, ina-attract. Sabi ng universe, ayan, magkakaroon ka ng sarili mong bukol. Not one, not two, but three. Dati Adam's apple ang bumukol sa'yo. Pinaoperahan mo na. Pinatanggal ko sabi ng universe, ay hindi. Mahilig ka sa bukol Teka lang. Bigyan kita ng nodules, nakaka-lurk So meron akong 3 pabukol. Bukas ang biopsy. Anyways, so bata pa lang ako, sinasabi na nanay ko lagi na ang dami mong bukol-bukol, ang dami bukol-bukol, ganon. Ibig sabihin niya nun, parang bata pa lang ako, ang hilig ko na sa mga gamit. Okay. So ibig sabihin na talaga ako, maximalista. Pero yung version ko ng pagiging maximalist nung bata ako, partner, ay yung pang mahirap lang na maximalist. Yung difference ba pala? Ay, di meron. Kasi in other words, mahilig talaga ako sa kalat yun sa'yo, kalat. Oo, hindi para sa akin hindi siya kalat Kaya lang, para sa iba kalat siya tingnan. Kunyari, para sa'yo, partner na minimalist, di ba? Para sa sa'yo, kalat yung mga gamit. Oo, ganyan. Parang ang daming nangyayari. Ako naman, partner, na-excite ako pag ang daming nangyayari. Parang kunyari, I don't know if you've been to the filling station. You've been there, di ba? Yes. Ang ganda niya. Sa akin, sobrang siya sa mata ko talagang ang ganda-ganda niya sa mata ko. Fiesta sa mata mo, correct, kasi ang daming nangyayari. Gusto ko ng ganon. Yung ang daming nangyayari sa headband, ang daming nangyayari. So, yung kahit hanggang kisame, ang daming gamit. Oo, correct. Ganon siya. Kasi pag napunta ka doon, talaga ang dami. Lahat ng sulok. Lahat ng dingding. Oo, correct. Lahat ng bahagi ng sahig, puro gamit. Ganon. Dami nakapatong, gano'n. True. Pagka kinumpare ko, kunyari napunta ako sa isang restaurant o kaya sa isang lugar, kaya hotel na sobrang minimalist yung design, yung parang industrial o kaya zen, parang Japanese, mga ganun-ganon. Nalulungkot ako sa kanila. Parang feeling ko may kaluluwang nakahiga doon sa kama. O
kayo nakatingin doon sa bintana kasi masyadong bare, ganon. So dati yung parang version ko ng bukol-bukol o yung pagiging maximalist na dinala ko hanggang paglaki ko eh. Diba? Kaya nga sabi mo, itigil mo na yung bisyo mong ang dami mong headband, ganon. Ang dami mong gamit. Pag pumasok ko po sa office ni Nicole Yala, ang daming gamit. Totoo, kayo nahahappy ako pag pumunta ako dyan. Ang dami pong gamit. Ang dami nakapatong sa table. Correct. Parang ang dami gamit sa likod. Pag feeling ko nga may kumakausap sa akin, hindi ko alam kung nababother sila na mag-meeting kami. Ang dami nakapatong sa table ko. Kasi maski na nag-aaral ako, ganun ako, partner. Hindi mo pansin, no? Hindi ko... Aware ka ba? I think so. Kasi nung nag-aaral ako, partner, halimbawa, mga libro. Kunyari, science lang yung pinag-aaralan ko. Eh di syempre, maglalabas ako ng science sa libro. Ilalabas ko yung lahat ng highlighter ko. Pati lahat ng scientist na katabi niya. At totoo din. Tinatawag ko sila, Einstein. May mga picture ako nila, may standee. May standee ni Thomas Edison. Hindi, gusto ko talaga pag yung nag-aaral ako noon, talagang gusto ko nakakalat. Kunyari, science lang yung subject. Pero gusto ko, ang daming post-it na nakakalat. Ang daming mga ballpen na nakakalat. Gusto ko yung ganun. Kahit ang liit lang na space namin, partner, ha? As in, sama-sama lang naman kami sa isang kwarto nung araw, eh. Ganun. Sabi niya, magulang ka talaga. Oo. Ikaw lang gagamit ng space ng kwarto. Ikaw lang mag-aaral, kami hindi mag-aaral. At yan yung vision dala-dala mo. Yung sinasabi natin, yan yung vision na dala-dala mo hanggang ngayon. Hanggang paglaki. Pero aware ka, that's one good thing, aware ka. Aware kasi may talaga mga bisyo tayo minsan, may mga habit tayo. Nagiging bisyo yung habit natin kapag masama na yung dulot. Na minsan hindi tayo aware. Na bata pa lang tayo, dala-dala natin. Halimbawa, bisyong pagmumura. Yes. Yung bisyo ng, ano pa ba? Kasi mabuti kasi akong bata. Wala akong maisip. Charot. Yung mga typical na bisyo na alam natin. Tama. Diba na hindi mo alam na hit-hit buga ka pala. Diba nagsimula lang sa paisa-isa. Isang sindi, pero naging isang pakete na pala. Correct. Tas isang rim. Hanggang sa naging bisyo mo na siya, in the long run, nang hindi mo minsan alam na parang, na malayan, na pala ako. Hindi mo na malayan, partner. Isang sari-sari store na pala ni Yosi. Ang dami. Diba? Ganon. Yung mga gamit, halimbawa, yung example na nabanggit natin kanina, si Nicole, ang dami niyang bisyo sa sa mga gamit na mga maliliit. Gustong-gusto ko yan. Pag-iimpok ba tawag dyan? Hindi pagiging masinop sa gamit. Masinop ba ang tawag? Hindi, magasto sa gamit. Yan ang bisyo ni Nicole. Hindi rin naman, partner, kasi hindi din naman mahal eh. Kaya ka nga pinipigilan ng asawa mo. Alam mo nga, nag-explok. May ganun bang issue? Buti ka pala mo. May kwento gano'n. May nag-date ba kayo nang hindi ko alam? Hindi, marami. May nisplok bigla. Mahilig talaga ako sa gamit. And alam mo, in fairness, na-attract din ako dun sa taong mahilig din sa gamit. Kaya yung asawa ko, partner, yung dumating ako sa buhay niya, medyo, katulad mo, partner, di ba, kunento mo ng a few weeks ago na yung lababo mo, toothpaste lang, tsaka hindi ko nga sure kung may sabon ka. Handwash. Oo, yun lang. Magulat naman ako, may handwash ka pa, parang wala ka namang ganun dati. Hindi, bigay nga lang yun eh. Ayun, kaya hindi na maalis-alis doon. Oo, kasi bigay. Kali pa kay Doc Niña, long time ago, 10 years ago, nandun pa hanggang ngayon. Ano nakalagay, Polisena pa? Yung Chris ganun. Chuper. Chris Chuper, ganun. So, ganyan. So, nung biglang dumating yung misis mo, nagulat ka, iba-iba. Merong moisturizer, may yung toner. Yung lababo, punong-puno ng kung ano mga bote. Trulagen, ganun. So, pero ako, partner, ako naman, nung nagkasama na kami sa isang bahay, hindi siya masyadong, medyo nagulat siya sa dami, pero siya din kasi madami siyang gamit eh. Okay. Mahilig din siya sa mga abubot. Natutuwa siya sa stuffed toy. Ang dami naming stuffed toy, partner. Sandamukal. As in, mga kung ano-ano talaga. Basta kukyutan talaga kami. Go na ito. Hindi na namin pinag-iisipan kung saan ilalagay. May mga ganun talaga. So, anyway, mabalik tayo din sa bukol-bukol ko na parang medyo panghampas lupa level. Dati, partner, di ba may mga libreng ang bag? Di ba ikaw sabi mo, ang ginagamit mong bag noon libre mula sa kooperatiba. Oo, yun yung school bag mo, di ba? Correct. Ako naman, partner, ang libre kong bag na nakuha is bag galing sa hardware. So yung bag na ito ay para siyang sling bag na parang pa-pouch ganon. Hindi naman siya sobrang laki pero grabe hindi ko makakalimutan yun kasi kulay dilaw siya tapos yung handle niya kulay pula. Tapos ang dami-daming numbers na nakasulat ng hardware kasi basta maliliit na fine print talaga ng mga pangalan ng Chinese. Oo, parang ganon. Basta mga ganon kasi nga libre nga siya sa hardware. Tapos pag tiningnan mo siya, ang dami talagang laman kasi ang daming kaya sabi na nanay ko, ang daming bukol
bukol kasi kita mo yung pouch na yon na yung siksik siya. Yung dami ng bukol. Yung umaangal na yung bag mo, no? Correct, Sinasabi galit na galit na siya. Ano ba gamit ako True, ganon. Yung mga sinulid, tagagalit, sabi nila, kapit lang guys. Yung zipper talagang tatalsik na. Ganon. Hawakan. Yun lahat sila nag-uusap-usap, kapit lang. Kapit lang, may pinapasok na naman bagong keychain. Anong laman nun? Anong laman nun? So pag binuksan mo siya, partner, ang laman nun, sobrang daming keychain, kung ano-anong ballpen. Na minsan hindi mo naman talaga ginagamit pero nilagay mo lang doon. Oo, at yung mga keychain na yun, partner, hindi yung mga parang, kunyari, kinolek mula sa Disneyland o kaya iba't ibang countries, ganun. Hindi, partner. Keychain ng Mercury Drug, yung mga, kung ano-ano mga keychain. Natutuwa ako makita sila. Ang dami-dami na nila. Tapos yung mga time na yun, uso pa yung may mga tansan pa nga ako doon, partner. May mga tansan pa ako tsaka mga marble. Nangangalakal ka ba nun? Feeling ko, akala ko. Hindi pa naglalakad ka galing sa bahay papunta ng eskwelahan, may nakita kang tansan, pupulutin mo, ilalagay mo sa bag. Hindi naman, kasi bago ako maglagay ng tansan dun sa bag ko na galing sa hardware partner, ito ay tansan na kakaiba. Ibig sabihin, hindi ito yung mga regular na mga soft drinks. Ito yung mga nangangawalang takip ng bote sa 7-Eleven dati. Yan. Yung parang, hindi naman to yung regular soft drinks na nakikita ko Hindi naman to yung yung mga Fanta, mga Coke, ganyan. Hindi. Kakaiba siyang takip. Ano kaya to? Hindi, partner, takip na siya. Wala nang kasamang bote. Hindi, buksan ko nga 7-Eleven. Kukunin ko yung takip. Masamang bisyo yun. Huwag niyong gagawin yun. Yung mga, bubuksan niyo yung mga soft drinks sa tindahan, tapos kukunin niyo lang yung gusto niyo. Alam mo, partner, ikaw lang nakaisip. Hindi nga namin naisip yan Itigil mo na din yung masamang Nahuhuli ako sa bibig. Itigil mo na rin yung masama mong bisyo. The design is very very Makati ang kamay. Medyo Makati ang kamay talaga. So masasabi mo bang masamang bisyo yan or magandang bisyo? Kasi I wouldn't hindi naman ako wala pong mga hayop na nasaktan sa sa usapang ito, sa pangungulekta ko ng mga gamit. Tapos natatandaan ko pa, ang dami kong maliliit na papel. Kaya kung halimbawa, susuriin mo yung partner, yung office ko, ang dami kong notebook. Ang dami mong gamit. Ang dami kong notebook. Kaya tingnan mo, pansinin mo, yung galaw ng papasok sa office mo, walang eye contact sa'yo. Bakit lahat sila palinga-linga, titingin sa kisame, titingin sa gilid, titingin sa floor. Ang ganda kaya. Di ba magkakalkal ang mga nakapatong? Ang ganda kaya tingnan. Okay naman siya Okay naman siya. Ako, I wouldn't say that it's a bad thing. It only especially kung, yun nga, no animals were hurt in the process. Wala naman pong nasaktan. I think that nagiging masama lang talaga ang isang, kunyari, collection, ganyan. Kung halimbawa, yun yung rason kung bakit naghihirap na po kayo. Yes. Diba? Alang-alang sa sandamukal na collection mo pero wala nang pambayad sa bills. Totoo. O kaya lagi na kayo nag-aaway tungkol dyan ng pamilya mo. Yung ganun, mitsa siya ng pag-aaway. Pero kung hindi, if it makes you happy, correct. Diba? Tuloy lang. Do not delay your joy, ika nga. Diba? Ba't mo i-delay yung kaligayahan? Diba? Hindi ka naman sure kung meron pang bukas. Ano namang assurance natin? Totoo talaga. O at least, bago ka nategi, ang dami mong gamit, masaya ka. Diba? Masaya ka. Hindi ko alam kung okay pa yung bisyo mo. Ewan ko, hindi ko rin sure. Di totoo naman. Maganda naman yung mga sinabi mo. Kasi may mga kakilala tayo na talagang yung bisyo nila beyond their capacity. Correct. Example na binanggit mo, ang daming magagandang sapatos. May kakilala akong ganun. Talagang mamahaling mga sapatos. Sabi ko, magkano isa nito? Umaabot mahina na dyan, 10,000 ang isang pares. Sabi ko, 10,000 isang pares? Ay, hindi. Isang peraso lang. Hindi, isang tali lang. Uy, pero may ganun Oo. Ang dami niya, yung kwarto niya puro sapatos talaga na mga magaganda. Pero wag ka, yung makita mo talaga yung bahay nila. Paayos mo kaya yung kisame ninyo? Ayaw niya. Pakialam mo ba? Ang mahalaga maganda yung sapatos niya. Bili ka kaya ng gargle. Ang ganda ng sapatos mo, baho ng hininga mo. True. Yung bagang mo nagmumura. Ang itim-itim. May ganun. So para sabi namin, iba yung bisyo niya, no? May ganung tao. Or partner. Sabi namin, aware ka ba? Sabi niya, hindi. Hindi siya aware. Oo, na parang ang dami nang nagsasuffer. Ang dami ng resources na dapat napupunta sa mas magandang anong tawag dito, bagay, may kapararakan. Lahat na pupunta sa sapatos. Pero parang feeling ko naman na para sa kanya, yun naman yung nagpapaligaya sa kanya. Tama din naman. Kung yun yung titingnan nating angulo. Correct. Sa angulong, dito ako sumasaya parang okay lang sa akin. Kahit magpaahin ako, pakialam nyo, maganda naman ang sapatos ko. Correct. Dito ako sumasaya Tiisin nyo na lang, maubos din naman yung amoy niyan.
Totoo yun, pag sumakay siya sa Oo, kotse namin. correct. Kaya, Talaga ang na- ganda na sapatos. Oo. Pero wag ka, lagi mong bubuksan yung bintana. Kasi Correct. Amoy basura. Ano na naman breakfast mo, friend? Kalakal na naman. Kumain ka na naman ng basura, friend. Ganun. Pero maganda yung sapatos. Oo, totoo. Doon siya happy eh. Correct. Ako para sa akin naman, partner, generally speaking, lahat naman po ng sobra ay hindi po Ay, masama. maganda. Oo, Yes, diba? yes. Kapag sobrang kasakiman sa mga gamit, sobrang addiction sa isang klase ng collection, di ba? Totoo. Basta anything na in excess o kaya sobra, yun po yung hindi maganda. Totoo yun. So kung gagawa tayo ng bisyo, dapat yung maganda rin dulot sa atin. Tama. Diba? Yung magiging maganda yung dulot sa atin para dahil masaya tayo naman ay magiging blessing din sa ibang tao. Ganon. Yes. And speaking of blessing, alam mo, partner, I'm very honored to have been able to host the 50th birthday of our Tambalanista na sobrang niyang blessed, ramdam na ramdam ko kasi sobra din niyang blessing sa ibang tao. So, gusto ko lang batiin at ibigyan ng special shout out Richard De La Rosa, happy birthday muli! Ayan, salamat po sa pag-imbita po sa akin bilang host ng inyong birthday party, especially ang iyong napakabait na asawa na siya, Madam Mayet De La Rosa, 'di ba? Na talagang tinawagan ako. Hindi ko mahihindian talaga kahit kailan. So, thank you very much. Nakikipamilya na ako sa kanila, partner. Ganun talaga pag pwedeng pag pwedeng kapitan. Oo, pwedeng kapitan, go na tayo dyan. Pero dun mo marirealize na talaga na napakaraming tao na kaya sila sobrang blessed kasi grabe silang maging blessing sa ibang tao. And ang perfect example dyan, yung young couple na yan, partner na first ko silang na-meet kasi hinost ko yung birthday, yung debut ng kanilang anak nung 2018. Tapos yung sunod naman is the 50th birthday ng tatay. So, wala lang. Good morning lang po sa inyo kung gising na po kayo ngayon and happy 26th anniversary. So, isang pagpapaalala lang po, be a blessing to other people, kabisyo. Totoo yun. Diba? Anong bagay na biniginawa mo sa ibang tao, diba? Ibabalik sa'yo Yan, ng diba? universe. Golden rule yan. Totoo. Pakatandaan. Yan. This portion was Ano yung golden rule? Love God with all your soul, with all your might, and with all your strength. And Yun ba number talaga? 2, love your neighbor as you love yourself. Yun ba talaga? Yung number 3 yung alam mo eh. Ano yung number 3 mo? Time is gold. Ay, nako. Nakakalurky. Yeah. Magandang gawing mantra sa buhay natin. Golden rule. Golden rule, actually, yun naman talaga ang, talagang dapat po nating sundin. Hindi lang talaga bilang tao lang kasi, alam mo yun, hindi tayo talagang masunurin sa mga ganyang klase, mga bagay-bagay. Pero alam mo, partner, yun nga, syempre, ang dami nating mga na-host ng mga events, no? Tapos lagi natin nakikita, pagka bongga yung nagse-celebrate, tapos maririnig natin yung mga sinasabi nila tungkol dun sa tao. Tapos may isip mo talaga na, kaya pala siya ganun. Totoo. Kaya pala siya binibless ng sobra kasi yung blessing niya, sinishare niya rin sa ibang tao. Kaya nga sabi ko kagabi, so alam mo na kung hindi ka blessed. Bakit? Diba? Baka sakaling alam na this. Matuto kang mag-share. Oo. Totoo yun. Pansinin natin, kahit sa mga personal na buhay natin, pag gumawa ka ng mabuti, lagi may balik ka. Hindi man sa form na binigay mo, may balik yon. Ano na kaagad yung unang balik dito? Hindi ba't masaya ka kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa? Yung, magandang balik na kaagad yun. Kagaanan ng puso, yung ang Yes. sarap ng pakiramdam. At kung ilalagay natin sa physical na aspeto, nakakabata siya. Yes. Oo. Di ba't kunya nagbigay ka, tumulong ka halimbawa sa nakita mong nangangailangan. O kaya sa kalye, halimbawa may nakita kang pulubi, inabutan mo ng pagkain, nakita mong masaya siya, may nabusog kang tao. Pag uwi mo ng bahay, hindi ba't masaya rin ang puso mo? Tama. Yun eh, mga ganong simpleng balik na hindi natin napapansin minsan na ay dulot pala ito ng kabutihang, di ba, nagawa ko sa kapwa ko. So, pwede mo siyang gawin araw-araw and maganda yung babalik din sa'yo. Tama. Ano pa ba yung mga example na pwede mong balikan, 'di ba, sa araw-araw mong pamumuhay na ginawa mong kabutihan? In the same way, ano pa yung pwede mong balikan na ginawa mong kasamaan naman? Yan. 'Di ba? May ganun. Kasi may balik din siya. Lahat ng masamang ginawa mo sa kapwa mo, may balik din sa iyo. Parang ang basurang itinapon mo, ibabalik sa'yo. Totoo, yun. Mga golden ganun. rule din yun eh. Wala dyan. May mga noong ganun. 1980s. Oo, yun yung mga usong caption noon, mga... Oo. Ang basurang binalik mo,
babalik din sa'yo. Itinapon Ganun mo, siya. ay babalik sa'yo. May At applicable ganun. yun sa napakaraming aspeto ng buhay. Kung anong nilabas mo, mabuti or hindi mabuti, lahat yan babalik sa'yo. Parang basura, di ba? Tinapon mo ng mali, ibabalik niya sa'yo yan. Babalik sa'yo yan. Ganun. Yun siya. And you have the choice. You have the choice. Alin doon yung gagawin mo? Yung mabuti or yung hindi mabuti? Diba? Kaya maswerte yung yung halimbawa, si Richard, parang maisip mo, ano kayang kabutihang ginawa nito sa kapwa niya, no? Para maging swerte siya sa Ang daming, sa pinagdadaanan niya ngayon. Ang dami niyang kabutihang i-share. Correct. Apakabongga. Parang mapapaisip ka na, pag ikaw kaya binigyan ka ng birthday, may mga masasabi kayang mga ganun yung mga tao sa'yo. May mga ganun eh. Totoo. At tama yun yung mga magandang kinakapitan. Kasi maganda yung Diba? impluwensya nila. Yun. Wala namang ibang Wala namang ibang meaning. Masaya lang, ang saya lang ng pamilya nila, parang ganun. So, pagka nung minessage ako, cancel lahat ng ibang lakad, di ba? Wakwakin ulit ang lalamunan, go! Kaya kanina, pagising ko, test mic. Test mic. Ganun. Hindi talaga pwedeng hindian. Hindi ko hihindihan. At yun yung magandang balik na sa kanya. Diba? Kasi pwede ka namang humindi eh. Pero dahil mabuti siyang tao, dahil marami siyang ginawang mabuti, diba? Ang reward, hindi ka na makakahindi sa kanya. At saka higit sa lahat, partner, ang dami kong bayarin. So, Yun bawal din, tamarin, di ba? Sabi ko nga kanina, partner, pinansin mo yung pa-headband ko, di ba? I was about to say na dumating na yung stocks ko ng headband. So, habang sinasalansan ko siya kanina, silipin mo yung table ko, partner, ang dami-dami niya na namang patong. Ang dami-daming gamit. Ang dami. Sabi ko Hindi sa'yo, abot lahat yung na camera, pumapasok no? sa office mo, walang eye contact eh. Hindi abot yung camera, no? Para silipin yung yung room. Abot ba? Hindi, no? Hindi carry. Hindi carry. Para lang pakita ko sana yung table sa ang dami pong gamit. Sobrang hindi general merchandise correct, po yung laman ng loob. Tapos habang laman ng kwarto ni Nicole. Nagpapatulong ang Kajot kanina, parang Kajot pipicturean ko lang para mapakita ko na yung mga stocks ng headband ganito. Tapos sabi niya, ang dami naman ito. Sabi niya, sexy. Sabi ko, alam mo Kajot, sa totoo lang, hindi ka naman hindi ka magkakaroon ng extra income, kahit magkano man yan, kung tatamad-tamad ka. 'Di ba? Or kung wala kang gagawin para makabenta. So yun talaga yung sinabi ko. So yun yung ginawa ko talaga para makabenta. So distributor mo na si Kajot ngayon. Binigyan mo ako ng idea. Oo, kasi siya tas siya naman in his level, meron siyang binibenta na mga ano pa nga pagkain dito. Ang ginagawa niya, siya talaga yung naglalako. Tas meron lang siyang certain napakaliit na percentage na kung tutuusin, sa totoo lang din, ito talaga yung dyan eh. Pag hindi mo rin namang ginawa, asan yung extra 100 pesos na para sa'yo? Asan yung extra 50 pesos? Ang laking bagay na ng mga ganon. So, ako rin yung mga ganyan, kung di ko gagawin, wala din akong extra income. Sayang din yung extra kikitain, di ba? Tapos agit sa lahat, ako na yung model, di ba? Wala na akong babayaran, ako na yun, di ba? So, alam nyo na, available na po ang aking mga headband. So, magpo-post na po ako sa Princess Nicole Yala Store IG within the next few days. Ang dami ko pang gagawin. Para makapamili. Simula na kayo makapamili. At ang po niya ang design po is 2 of each lamang. So, konti lang po yung mga stocks po nito. Kaya Sipin mo parang customized talaga siya. Sipin mo ginawa yun para sa iyo lang. Yan, 'di ba? Kasi walang katulad. Yan, ganun. Yung tsaka kapag ka nakita ka, sasabihin ka agad, ako parte, ito talagang panlaban ko lagi. Meron akong picture nung panlaban nito. Panlaban. Ito ang armas ko. To. Alam mo ko, I was about to say, armas ko to kahit hindi ako naliligo. Alam mo yung parang susuotin ko yan, parang isipin nila kagad, parang fresh ka, ganon. Totoo nga. Kasi ewan ko. Hindi na mapapansin magulo ang buhok mo dahil maganda ang headband mo. Di ba meron akong pinost the other day, yung Princess Aurora ako, Aurora Boulevard. Bagong gising ako niyan. Asan na ba yung picture ko na yun? Bagong gising ako niyan, pero dahil dinala ko yung aking power headband, meron bang nakapagsabi na bagong gising ako niyan at hindi pa ako naliligo? Ito, partner.
Pero dahil suot, Akala ko isda. 'di ba? Kala mo Shokoy, 'di ba? Suot ko yung headband ko. O, di ba Sino nadaya? makakapagsabi na daya na ang lahat? Hindi pa ako naliligo niyan. Patalon pa lang ako dyan sa Manila Bay. Charet. 'Di ba? Yung ganun. So, yan po. Kaya bumili na po kayo ng headband kasi magmumukha po kayong fresh kahit hindi pa po kayo nakaligo. Yan. Malakas po siyang manlinlang. Mukha kang mayaman kahit hindi naman talaga. 'Di ba? Sasabihin nila, "Hala, ang corona naman ng suot mo, 'di ba?" Pero kaya yung value niya, hindi mo na pwedeng questionin. Kasi ang daming benefits. Parehas tayo ng headband. Hindi lang siya decorative. Hindi lang siya decorative. So una, parehas tayo ng headband, 'di ba? Masasabi mo, ay parehas kami ng headband ni Nicole. Kung ikaw ay tambalanisa, 'di ba nakaka-proud 'yon? Feeling ko lang. Hindi ko sure. Kasi pag may idol ako signature pa ni Nicole sa ilalim niya, di mas mataas. Hindi ko naman malagyan ng signature kasi ayoko siraan. Pero yung note, may note ako lagi kapag meron akong for sale. So, yung ganun ba? So, wag na pong mag-atubili. Tsaka bibihira talaga eh. Yun lang yun. Bibihira yung ganyang klase ng headband, mga kaibigan. Hindi siya typical sa madaling salita. So, okay lang maging pricey. Mga 7,000. Pwede na ba yun? Grabe naman, hindi naman. Kasi yung kung magkano yung mo, RSP mo, SRP. Muntik pang maging RSVP. The design is very tanga. Yung RSVP mo, ano ba talaga? SRP mo. Yun na yun. So, 7,000 yung pricing. Pag may kumagat na 7,000 partner. Hoy, wag mo sabihin. Baka wala na mag-inquire. Akala na 7,000 talaga. Hoy, hindi mo masasabi. Mura sa kanila ang 7,000. Mukha lang 7,000 pero hindi talaga. Malayo siya sa 7,000. Dahil on sale ngayon, 50%. For sale, hindi on sale. For sale. Alam mo, promo bigla. Alam mo, kanina ka pa sa RSP mo, ha? Hindi, diba? 50% off po siya ngayon. 7,000 talaga yung SRP niyan. 3,500 na lang, ganon. 3,500 na lang. Yan yung mga Pero hindi rin siya 3,500. Mas mura siya sa 3,500. Dahil special yung araw na ito. Gawin natin 70% off. I-slash pa natin, di ba? Bili na. Slash pa natin ng bongga. Buy na kayo, ha? Sige na. Mine na. Kung hindi, wala na talagang eye contact yung mga tao sa akin sa office kasi hindi siya maalis sa table ko. Kinakausap ka pero hindi sila tumitingin sa'yo. Kasi ang dami nangyayari sa table. Sandamukal talaga. Sa kandila pa lang, wagas na eh. Shoutout tayo. Sige, go. Kay, tayo bang fanscan partner? Yes. Amutragus Lervia. Nanonood sa atin from New York. Uy, alam mo, ang mga bumibili ng headband ko, partner, usually yung mga nasa ibang bansa. Kaya nasa Samar to. May New York sa Samar. Samar ba? New York ba o Samar? Doon ako sa New York kaagad eh. Uy, pero hindi mo ba alangan namang yung mga taga-Samar, hindi rin makabili ng headband? Hindi naman kapatalo yan, di ba? Kung ako talaga, pag nakakita ko ng ganyan, na bibihira sa paningin ko, bibilhin ko yan. Correct. Gusto niyo na bang mamigay kami ng pera? Mamigay na tayo ng pera. Dahil meron tayong tinatawag na Fanscan! Kaya go Manila, scan mo na! Ayan. Ipapakita na ng tambalan ang QR code ng Love Radio Manila. Ito na. This is it. A chance for you to win 2,500 pesos para sa ating Fanscan. So nakikita nyo po ating QR code. All you have to do, itapat ang camera ng inyong cellphone. Malalaman ninyo tama ang ginawa ninyo. Kasi pakatapat po ng camera sa cellphone, meron pong link na lalabas. Yung link na yan, ikiklik nyo lang po. Hindi po scam na link yan. Meron pong link yan sa isang tanong. At ang ating question for today is, ano ang kulay ng kanyang mga mata kung sinabi niya na siya isang bulate? Totoo ba? Oo nga. Ano ang kulay ng kanyang mga mata kung sinabi niya na siya ay isang bulate? Letter A.
Red. Letter B. White. Or letter C. Walang kinalaman ng bulate sa kulay ng mga mata. Yan. Okay. So, ang sagot po ay hindi dito sa ating Facebook Live. Ang sagot po ay through our QR code. At mamaya po, bago matapos ang programa ng Tambalan, i-announce namin ang pangalan na maswerteng mananalo ng 2,500 pesos. Kaya go lang, scan lang ng scan. Para dun sa mga tambalanisa natin na simula this year, February, sa scan na, tapos hindi pa nananalo, baka hindi mo pa time. Oo. Ay, di last year pa pala nag-start, no? Last year Feb. Pero hindi pa, baka hindi mo pa time. So scan ka lang talaga ng scan. Tiwala lang. Correct. Every day naman to, actually Monday to Thursday. So almost every day, yung pamimigay natin ng papremyo. Kaya scan ng scan. Wala namang bayad to, libre yung mag-scan. Effort lang ng slight ang gagawin mo. Scan mo lang ganun. Yan ang sinasabi ko, 'di ba? Na kapag tinamad-tamad ka, pag wala kang gagawin, wali ngangi. Tama. So effort din. Sa true. Ang magaling na wedding host, Randy Balaguer, nakatutok sa atin. Hello, Randy! Sa mga naghahanap ng wedding host dyan. Alam niya this. Yan, Where to pwede go. nyo kunin si Nicole o kaya si Randy or both. Pwedeng tandem. Pwede. Tandem na ito. Yan. If the price is right. Yes! Doon tayo sa if the price is right. Tambalan is love. Sabi ni Randy. Sabi ni Geraldine Madera, ang lakas maka-congress nung attire ni Miss Nicole Yala. Talaga. Atin po siya, ano po yan, early preparation for Sona. Sona. Magsasona ako mamaya kasi ang dami ng mga lamig-lamig ng katawan. So magsasona ako mamaya. Yan. Hindi ko mabasa yung mga messages. Nakakainis. Paano mo binabasa yung messages, partner? Yung messages ko ito lang, parang iilan lang. 5 piraso lang. Saan ka pumupunta? 5 piraso lang. 5 piraso lang at a time yung lumalabas. Pero kahit may mga 200 comments na. Regency Alforo Hipulan, nanonood sa atin from Hong Kong. Hong Kong, hello. Good morning. Sabi ni Cynthia Reynoso, good morning po. How to avail ng headband ninyo? PM mo na lang ako. Yan, PM lang. PM. Naisi Garimano Onarem. Talaga namang pagbabalik ta rin natin ang mga pangalan. Ano? Hello, Miss Nicole. Parang Vice President tayo sa suot natin. Ay, taray. Batiin ko lang din ang happy birthday ng bonggang-bongga, my good friend na napakabonggisyos, Warren Estrabo. Happy birthday, friend. Happy birthday. See you soon. Hi kay Rain Matuba. Ang ganda ng polo mo, Chuper. The design is very shaky. No, the design is very shaky. Isip ko nga si Ronald McDonald. The filling station. Waiter ako sa filling station. Ay, hindi. Sabi ni Wobin Aguilar, si Chuper, the design is very yung plastic bag na malaki. Oo nga. Yung plastic palengke, yung supot. yung gustong-gusto ko yan, partner sa DB. Bibihira na nga ngayon yun eh. Ang meron lang yung yung blue na malaking-malaki. Pero gustong-gusto ko yung mga malalaking supot. Yan, sabi ko sa'yo, maximalist talaga ako. Gusto ko yung mga malalaking mga lagayan kasi maraming malalagay. The design is very supot. Plastic bag na malaki. Oo nga. Hello kay Ray Nabsi na, tama ba, nasa Sunway Lagoon, KL ka? Ganda dyan. Alam mo, partner, sana makapunta kayong family dyan. Sa Sunway Lagoon sa Kuala Lumpur. Ang ganda dyan talaga. Mag-enjoy yung kids mo. Sige. Maganda ba ngayong summer dyan? Oo, especially ngayong summer. Hindi ba sobrang init dyan? Ang arte mo naman, init-init din naman sa Pilipinas. Huwag tayong umarte. Sanay tayo sa init sa Pilipinas. Umayos ka, huwag kang magulo. Sabi ni Joven Gonzales. Arte, wala naman talagang pera. Hindi, tsaka ang arte-arte. Akala mo hindi naiinitan dito sa bayan natin.
Joven Gonzalez Lopez. Nakakatuwa naman yung damit ni partner Chris. Parang plastic bag. Pag namimili kami ng baklaran. Ulit-ulit. yung daming dala-dala. Yung ganun diba? Na-imagine ko. Yun talaga yun eh. O at least dual purpose si Chuper. Oo. Actually, yun yung inspiration. Kung yun bakit yun. pinatahi itong polo na ito. Inspired by. Oo. Sabi ni Judy Christine San Juan, the design of the headband is pang-coronation ni King Charles. O, diba? Sa true. Basta PM nyo lang ako, guys. PM nyo lang ako. Oh, may mga nagtatanong na. Tigil na natin to, magbibenta na ako partner ng headband. Charot. O, laters again. Sabi nito si Warren, walang saysay daw yung pagbati ko, i-QR transfer mo yan, tumatanggap ako kahit anong bangko. Well, Warren, sino sa mga kaibigan mo ang kaya kang batiin ng ganito sa radyo tsaka sa Facebook Live? Sige nga. Hindi to mapapantay ng kahit anong QR transfer. Umayos ka. Happy birthday, friend. Kailan ang pasabog na pa-lunch natin? Ganyan. Nancy Valle Pabilonia. Happy Wednesday po, Tambalan from the city of Tayabas, Quezon Province. Yan, God bless po sa ating lahat. Yan. God bless. Thank you, Nancy. Salamat po. Crisel Mayo is celebrating her birthday today. Happy birthday, Crisel. Happy birthday to you. I love you, Tambalan daw. Yan, Love sabi you ni more. Crisel. Love you. Ayos na ba yung Gcash? Check ko yun sa akin. Kahapon di pa eh. Uy, ang yabang. May Gcash na. Oo, sayang din yung 200 Umu-online pesos kineme ko doon. latik. Oh, di ba? Check ko nga. Kahapon pag-open ko parang sorry, eme. Dami na nga naniningil sa akin, di ako makabayad eh. At least may reason. Oo. Kahapon, wala. Sabi ko, kasi, down yung ko eh. Ay, ito pala mali. O, laters again, sa alas 9 na pala. Yes, alas 9 na. Kwento na may magang Burnay later. Babush. See ya. Bye-bye! No.